Mga ka-Angel, isa pang dahilan na ganito kabisi ngayon dahil I think may games po yung Calgary Flames, yung isang team po ng hockey din na nakabase po dito sa Calgary. So pagka ganyan po nagkukos din po yan ng mga traffic dito sa mga major streets po dito sa Calgary. Ito. Yan! Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga Indian. So yos. Hula ho mga ka-Angel, sana nasa good mood po kayo ngayon at healthy. At ito naman po yung lingkod, yung katrobat kalakwatsa, Kuya JJ. So mga ka-Angel, ay maganda po yung weather ngayon sa Calgary. At I'm sure lahat po nag-i-smile ngayon mga ka-Angel. Kasi ang temperature ngayon is nasa around 7 to 8 degrees Celsius. At sunny mga ka-Angel, ito yung sinasabi ko na yung Calgary kahit nag-iso ng ganyan sunny siya. So ito samahan nyo mga Angel, ikot-ikot tayo sa Calgary para makita nyo yung itsura yung papunta na sa spring. At magpapalit po ng oras na sa Sunday mga Angel at around 2 o'clock, before 2 o'clock ay mag-move forward 1 hour. So yun mga ka-Angel ang style dito sa Canada. Sin papasok na po ang spring. So baba tayo mga ka-Angel para makita nyo saglit yung itsura dito sa paligid natin. So yan ang paligid natin ngayon mga ka-Angel. So medyo saali na siya. Tama ka-Angel oh, yan. Yan, ito po magiging green na yan in the coming days, coming weeks. At magiging green na naman yung paligid po dito sa Canada. Yan. Nandito po tayo ngayon sa northwest area. Malapit lang po sa downtown dito mga ka-Angel. So may playground doon. So ganyan lang po yung kalakaran ng mga kids dito. Yan. So yan mga ka-Angel. At samahan nyo ako mga ka-Angel. Ikot-ikot tayo dito sa Calgary para makita nyo. Let's go. So yan mga ka-Angel. Tara mag-drive tayo. At para makita nyo. Let's go. So mga ka-Angel, nasa 16th Avenue tayo. Ito po pagdiretso yan papunta po sa east. Pagka doon po naman po ay papunta po yan sa west. At papunta po yan ng Banff at saka Vancouver mga ka-Angel. Doon naman pagdiretso ito mga ka-Angel, papunta po yan ng eastern part Saskatchewan, all the way po yan sa Manitoba, Ontario mga ka-Angel. So dito, so yung building na yun mga ka-Angel sa dulo sa right, yan po yung SAIT. Yan yung Southern Alberta Institute of Technology. So maraming mga kababayan nating mga foreign student na nag-aaral po dyan mga ka-Angel. So malaki din po yan at dyan din po nag-shooting yung patok mga ka-Angel sa mga Pilipino. Yung cut din yung shooting dito sa Calgary mga ka-Angel. So dyan po nag-shooting yung ilang videos or ilang segment po ng pelikula nila Cut din. So ayan mga ka-Angel alam nyo dito may magandang view dito mga ka-Angel ng downtown pababa. So makikita nyo yan. So yan, may aggressive na driver doon, yung naka sports car doon. So may mga ganun talaga mga ka-Angel, hindi may iwasan talaga. Yan pa yung ayan mga ka-Angel, yan. So dito na yung 14th Street. So magma-merge tayo dito sa 14th Street. At makikita nyo yan yung ganda po ng view mga ka-Angel. Kasi mataas po yung lugar na ito. Ayan, makikita nyo dyan mga ka-Angel. Ayan, yan. So ayan mga ka-Angel Yan yung
Yan, yung downtown mga angel. Oh, ayan oh. Oh, ayan mga angel oh. Yan. Yan. Yan po yung downtown Calgary mga angel. Ayan, yan. Yan. So traffic na mga angel. Kasi ay rush hour na. Uwian na mga tao. So kaya ganito expected na tsura sa daanan natin. So be patient lang lagi mga angel. Huwag magmadali para safe. Kasi risky yung mga nagmamadali. So ayan. At pa-drive tayo ng pa-south na papunta na po sa downtown. Ayan mga angel oh. Yan. So dito sa ka-stretch po nito mga angel ng 14th Street all the way po sa downtown, marami din po mga restaurant dito. Ba't ibang klase po ng restaurant like sa mga noodles, mga Italian, ganyan. So ayan mga angel. Abutan tayo ng ilaw. So ulitin ko mga angel, nasa 14th Street tayo. At mga angel medyo issue ngayon yung mga pinatupad ni yung US President Trump na 25% tariff sa mga products po ng Canada. And kinounterpart po yun ng Prime Minister ng Canada si Justin Trudeau naman yung same thing. Kung ano yung ginawa ni Trump, ganoon din yung ginawa ni Trudeau sa mga US product na papasok din po dito sa Canada. So medyo makaka-affect sa mga prices, but hopefully maayos nila yan mga angel. Kasi aking opinion, magkakatabi na lang tayo. Tayo pa yung kumbaga dapat may magandang kasunduan when it comes to trade mga angel. So yung tatlong bansa, North America, yung Mexico, yung US at Canada, dapat maayusin nila yung when it comes to trade, yung mga ganyang tax sa mga pinapataw sa mga goods na imported o kaya export ay maayos mga kanya. Kasi ang magsasuffer po dyan yung siyempre yung mga tao din. Kaya sana maayos ni President Trump mga kindel. Siya kasi ang nag-start sa lahat ng ganito ay siyempre tayong isang tao na nakatira po dito sa Canada ay maapektuhan din tayo sa ganyan na mga na implementation ng mga tax. So sana ay kapag-usapan ng maayos mga ka-angel. Dapat hindi pa iralin yung pagiging kumbaga selfish. Give and take mga ka-angel sana. So hopefully maayos nila yan. So ito mga ka-angel, at magmamerge tayo ng Knight Avenue, isa sa mga major thoroughfare dito sa downtown Calgary. So yan sa taas mga ka-angel, ito yung parang bridge na yan. Yan po yung bridge ng Calgary Sea Train, yung LRT na going to the west east part po ng Calgary. So ayan mga ka-angel, at medyo busy, kailangan alerto yung mga mata natin at para yung mga aggressive na tao mga ka-angel. So ayan, lipat natin yung video para medyo makikita nyo sa left mga ka-angel. Yan na po yung Calgary Tower na the tallest Olympic torch during the Winter Olympics. So ayan mga ka-angel, maraming dinedevelop ngayon dito sa Calgary ng mga condo, mga lahat-lahat na mga real estate. So talagang nagbo-boom po yung Calgary. At hopefully ay hindi siya kumbaga magiging pricey yung mga real estate. Kasi siyempre yung mga para hindi man mahirap kumuha ng like bahay, condo, kahit anong klaseng tirahan, ay siyempre para hindi mabigat. So sana hindi matulad sa Toronto at saka Vancouver mga ka-angel, yung Calgary when it comes to real estate prices. So ayan mga ka-angel at medyo pauwi na kasi mga tao din, kaya medyo nagbibisi na.
So ayan mga kainjel, itong Light Avenue mga kainjel, isa sa mga ruta ng Stampede mga kainjel. Ito yung dito sila nagpaparade yung mga tao, yung mga participating groups na yung grand opening po ng Stampede. So yearly event po ng Calgary yan na tinuturing nilang the most happiest show on earth, parang ganun mga kainjel, yung parang tagline niya. So ayan, at dito mga kainjel, at andito na, pagka dito start dito, ito na yung mga build up na mga car, kasi dito na yung mga business district talaga. Andito na yung mga offices, may mga clinic, ganyan, office ng mga clinic, so mga hotel, mga laking kampanya. Kaya ganito na itsura mga kainjel, ayan oh. So ang oras po natin ngayon ay mag alas 5 na. So medyo busy talaga na, pauwi na mga tao. Alam niyo yan mga kainjel, yung parang bridge dyan na naman na yan oh. Ito sa taas, tapos marami kayo, yun, mayroon pa doon sa dulo. Ito, na-picture natin yan at ulitin ko lang. Yan po yung skywalk ng Calgary Business Towers, business buildings na tinuturing na the world's most extensive pedestrian walkway. So hindi lang po dito mga kainjel, kabi-kabila yan, pinagdudugtong nila yung mga buildings. Maaari po dahil sa malamig dito, at least hindi nalalabas ang mga tao at magbi-bridge na lang, hindi na sila bababa. Pupukos po yan pa ng mga traffic pa, kasi maraming tao na tatawid, pukos pa yan, at least malesen yung traffic. At saka siyempre for the safety for everyone na hindi na lalabas during the winter time na malamig mga kainjel. So ayan, meron naman doon. So meron marami, sanga-sanga yan. Pag nandito kayo sa downtown, kabi-kabilaan po yung mga bridge na yan. So pinaka longest, the most extensive pedestrian walkway na tawag nila dito sa Calgary, Alberta mga kainjel. Yan mga kainjel, nasa EDSA tayo ngayon. Ayan o, traffic. So ayan mga kainjel, medyo mabagal at tagpo natin kasi sobrang daming mga car. So nasa McLeod Trail na po tayo mga kainjel. So yellow, kailangan prepare to stop tayo, wag pilitin. So yan mga kainjel, approaching na tayo ng Chinook Mall, ang biggest shopping mall dito sa Calgary at second biggest mall dito sa Alberta after West Edmonton Mall mga kainjel. So ayan, nasa right po yung Chinook Mall mga kainjel. So may sky bridge doon na ginawa nila. Malaki yan mga kainjel, very kumbaga helpful dahil at least hindi mahaba yung lalakarin mo o yung tatawiran mo pagpunta ka ng mall. Galing ka po ng Chinook Station ng Calgary Transit, yung LRT, at least hindi ka ma-expose masyado sa lamig during the winter time, lalo pag mga extreme cold. So malaking bagay po yan yung bridge na ito mga kainjel, yan oh. So papunta po doon po yung train station na Chinook Station ng Calgary, C-Train. So Glenmore Trail mga kainjel, yan. Yan po yung very important road na nagko-connect po ng east tsaka west po ng Calgary. So parang freeway din po siya ang dating. So nasa McLeod Trail tayo going to the south mga kainjel. Kita nyo mga car, dami talaga. Alam nyo mga kainjel, nung dumating talaga ako dito sa Calgary or dito sa area ng Calgary, hindi po ganito ka busy mga kainjel. Busy na, but ibang iba po talaga ngayon. So ganito ay hindi talaga, kumbaga may mga space pa talaga na maluwag. Ngayon iba na mga kainjel, ang daming car na. At maaaring dahil siyempre marami rin nag-migrate, marami nag-move dito from the other provinces. Siyempre pag nadagdagan ng mga tao, dagdagan din yung mga sakyan mga kainjel. Kaya ganun ang nangyayari ngayon dito sa Calgary. At isa pa yung about sa housing, yung mga communities, halos wala na talagang matira mga kainjel na lupa dito sa Calgary na space, yung malaking space, dahil tinatayuan na lahat talaga nila ng mga communities, mga bahay, condominium, ganyan. So talagang
tuloy-tuloy talaga yung pag-grow ng population dito sa Calgary, at boom din po yung mga construction, yung mga Taiwan, yung mga factory, ganyan mga kainjel. Kaya tulad ng sinasabi ko mga kainjel, magtiyaga lang po tayo pag-apply. Hindi po makukuha ng isang beses na apply, pasok na, meron ka ng job na gusto mo. Keep on applying, huwag mawalan ng pag-asa. Kasi medyo tough ang competition ngayon dahil may mga kalaban, kumbaga yung parang nag-a-apply din, especially po yung mga nag-move dito. But believe in yourself mga kainjel, keep on applying, think positive, always pray to God. Makukuha rin yan mga kainjel, yung mga minimitin yung trabaho. Tiyaga lang mga kainjel. Kaya pag walang tiyaga, walang ginhawa. Kaya wag sana rin tayong mamili ng mga trabaho na kumbaga pang office ang dating. Pasukin natin temporarily mga kainjel, at least meron tayong income habang nag-a-apply tayo ng mga gusto natin na trabaho. Kaya kung merong mag-offer, at least meron. Kasi pwede ka naman mag-double job, triple, multiple job, or mag-quit doon sa temporary job mo kung meron ka na yung desired na trabaho mo. So instead na magtumambay ka, at least may income, makapagbayad tayo sa mga rent, mga bills, kung saan kung ano-ano mang bills yan mga kainjel. So yun lang yung advice natin, at tayo mga kainjel, pinasok natin, trinay at talagang kinaya natin, kahit hindi natin linya yung mga trabaho, ay kinaya natin at tsinagaan mga kainjel hanggang sa makamtan natin yung permanent residency dito. So tulad ng sinabi ko, if you got your permanent residence mga kainjel, permanent residency, bahala ka na kung saan kang province, saan kang city, kung anong trabaho gusto mo, it's up to you mga kainjel. Walang pipigil sa'yo. Kaya tsagaan natin. Importante makakuha tayo ng permanent resident para hindi tayo basta pauwi. At pagka po talagang na-explore nyo na yung Canada, you have also the option to apply for a Canadian citizenship. At aking opinion lang mga kainjel, hindi tayo eksperto when it comes to immigration, but pabago-bago ang Canada, hindi natin alam yung mga situation sa pagiging risk ng isang permanent residence. Dahil yung permanent residence mga kainjel, tumira ka dito, bahala ka, it's up to you kung hanggat gusto mo. But nagre-renew ka kasi mga kainjel ng permanent residency, yung PR card, nagre-renew ka pa rin, may expiration. Pagka hindi ka renew mga kainjel, so wala ka ng status dito, it means you are not allowed to stay in Canada kung hindi mo ma-renew yung permanent residence mo. So in that case, medyo risky, especially pagka nagkaroon ng mga sitwasyon, wag naman sana na, let's say, nakagawa ka ng isang bagay na against the law ng Canada, na kumbaga isang requirements para mag-renew or mabigyan ng permanent residency status again, let's say criminal record, wag naman sana. Mga ganong sitwasyon, example lang, pagka may ganong kaso ka, for example, maaari hindi ka na po ma-renew at maaari ma-deport ka na. So hindi siya masyadong safe. Unlike po kasi pagka Canadian citizen ka na dito dito ka nakatira na cargo ka na ng Canada, hindi ka nagre-renew sa Canadian citizen dahil citizen ka na nga. So in that case, for life na hanggat gusto mo nandito ka. Unlike po sa permanent resident na nagre-renew ka, mawawala ang status mo pagka hindi ka renew ng gobyerno kung makagawa ka ng isang bagay na against their law, against sa pag-process mo ng permanent residence. Kaya iwasan po natin yung mga i-review natin mga kainjel sa website nila yung mga bagay, reason na magkukos ng isang hindi pag-renew ng permanent resident or pag-refuse or kumbaga cancel ng permanent residency status o yung pag-apply ng permanent residence din po. So yun, i-check nyo lahat yung mga kainjel. Isa po yung pag-inom po ng alak, and then kung magkakus ka ng isang malaking trouble like nakahit ka ng isang tao, and then or property, tapos lasing ka, yun na.
maaari kang makasuhan ng criminal record. Hindi tayo eksperto, depende sa bigat po ng ginawa ninyo. So yung mga ka-angel, yung mga advice ko lang, kung balak nyo talaga magtagal dito, after permanent residence, apply for Canadian citizenship para safe na. Para dito ka na kumbaga kargo ka na ng Canada, isa ka ng mamayang Canadian. Yun lang yung aking advice mga ka-angel. Isa tuyo pa rin kung gusto nyo mag Canadian citizen, at least hindi na kayo nagre-renew ng PR card or yung permanent residency status. Okay mga ka-angel, ako yung nakapagbahagi lang ng mga ganitong experience o mga opinion dahil tulad ng sinabi ko, tulungan tayong kapwa Pilipino, tulungan tayong mga nag-immigrate dito sa Canada kung ano yung kalakaran dito sa Canada. Maganda yung Canada, paulit-ulit kong sinasabi, pero wag nating abusuhin. Kailangan nating sumunod yung batas dito at tulad ng sinabi ko, wag nating hayaang mawala yung magandang impression ng mga tao dito, yung mga Canadian, kahit yung mga ibang lahi, na pagdating po sa Pilipino ay hangang-hanga sila sa atin mga ka-angel dahil masisipag tayo, magagalang tayo, hospitable, maalaga, fast learner mga ka-angel, hardworking. Yan yung mga asset, mga katangian ng isang Pilipino na hinahangaan talaga nila dito. Kaya wag nating sayangin yon na mabad impression tayo sa mga bagay lang na kumbaga kasakiman, selfishness, magsisiraan mga ka-angel. So being isang Pilipino mga ka-angel, kahit nakatira tayo dito, proud tayo na isa tayo Pilipino dahil ang laki ng paghanga nila sa ating mga Pilipino. Okay mga ka-angel, so tuloy-tuloy lang po yung pagdadrive natin at sa McLeod Trail po pa rin po tayo. At ito drive tayo mga, parang studio na natin tong loob ng car natin. Dito tayo nagre-record ng mga video natin. At tuloy sa travel kasi mga ka-angel, biyang content natin para mga lugar-lugar. Kaya ganito, drive, makikita yung local places, ganyan, exploring different things, restaurant, everything mga ka-angel. So yun yung parang content ng vlog natin. So yun mga ka-angel ay nagpapasalamat po ako sa mga nanonood po ng video natin. Minsan corny, minsan wala sa ayos, minsan malabo. Pagpaumanhin nyo mga ka-angel, I try my best na maging maayos, presentable po sa inyo lagi. At I really appreciate po sa mga nagsusubscribe, nagnunood, nagko-comment. I really appreciate those things mga ka-angel. At yan nyo mga ka-angel. At tuloy-tuloy yung pag-aatid natin ng mga impormasyon, yung mga lugar, kung saan yung mga pwedeng puntahan, at yung mga bagay na makakatulong po sa inyo, especially po pagka gusto yung pumunta ng Canada at saka yung nandito na po kayo sa Canada. So yun mga ka-angel, at ito muna yung video natin at uwi muna tayo. At ingat po kayo lagi, always pray to God, don't forget to pray to God. Ilagay natin si God sa ating pang araw-araw na buhay. Kahit kano tayo kabisi, siya pa rin yung nag-iisang makakatulong sa ating mga problema. Lahat po na pagsubok sa buhay, si God pa rin yung solusyon mga ka-angel. At find time na bisitahin din sa church. Hindi tayo pastor mga ka-angel, ito lang akin lang na ibabahagi kasi at least pagka may mga time kasi nag-struggle tayo, minsan nawawalan tayo ng pag-asa. But how many times na I already experienced those things na nag-struggle tayo hanggang sa parang feeling na walang-wala ka na, as in zero mga ka-angel, na talagang lubog ka na sa mga problema. But dahil hindi nilagay pa rin natin si God sa ating buhay. At thanks God kasi nakasurvive tayo sa mga lahat ng pagsubok mga ka-angel. Tulad ng sinabi ko, so many struggles and trials when I tried to apply in Canada. Hindi mabilis, hindi ganun kadali yung aking naranasan makapunta lang dito mga ka-angel. Maraming pagsubok, pera,
lahat mga ka-angel. Akala ko hindi na ako makapunta dito, but ito, thanks God talaga. At ito, nagbibigay ako ng inspiration sa inyo, lalo yung mga gustong magpunta ng Canada, yung mga nag-fail, 1, 2, 3 fails, don't give up. Kung pangarap nyo, try your best mga ka-angel, and always pray to God. Makakarating din po kayo dito, hindi lang po dito, let's say sa other countries din na pangarap nyo makapunta. Just keep on trying, never give up mga ka-angel. Si God, nakikita niya ginagawa nyo lahat, gagawa din siya ng paraan para maabot nyo yung pangarap ninyo, ka-angel. Okay mga ka-angel, at thank you very much sa panonood. Hanggang susunod na video natin, don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel, para tuloy-tuloy po yung ating paglalakwatsa, pagbibigay ng impormasyon sa inyo. At tabayan nyo pa rin mga ka-angel yung mga remaining videos natin nung nag-travel po kami sa Colorado, sa US nung last year sa full season. Hindi ko pa na-upload lahat mga ka-angel, super busy, daming naasikaso, pinagkakasya na lang natin yung mga oras ng pag-edit. Hindi pala galong kadali ang pag-edit mga ka-angel. Madali siyang gumawa ng video, pagka-edit na very challenging. Kailangan i-review kung may mga malabo, mga ganyan. Hindi biro pala mga ka-angel. Kaya but andito na tayo. Hindi na kumbaga kailangan ituloy na natin ito, yung ginagawa natin ngayon. So ingat po kayo lagi mga ka-angel, at pray hard, it works. Ito po yung lingkod, yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Hanggang sa muli, at may God bless you always po mga ka-angel. See you. From the east to the west, oh yeah, gotta say it loud. Toronto's the best. Come on, I'm so proud. I love Canada. Ooh, I love Canada. Dancing in the snow. I love Canada. Yeah, I love Canada. Let the music flow. Goes to Morning. Hi, how are you? How are you? We went to Denver, Colorado.